So, gumising ako ng maaga kasi I was planning to go to Kawayan Holiday Resort. But, umulan kasi. So, pumila lang ako and then umalis na ako. Kasi parang hindi naman ako makakapag-picture. Then, nagpatila ako ng ulan. And then, I went to Tubod Marine Sanctuary to free dive. And sobrang worth it niya. So, may dala akong sariling gears like diving mask, snorkel, tsaka fins. So, ang binayaran ko lang is like 650 pesos. So, sobrang ganda nung niya. Ang daming corals, ang daming iba't ibang color ng fish. Nakita ko pa si Nemo. And then, merong taklobo doon. And then, merong nag-iisa doon na kulay blue na clam. And sabi sa akin ng guide, hindi nila alam kung bakit siya color blue. Pero yun lang yung nag-iisang color blue na clam doon. And then, after that, nag-drive ako going to Secret Beach. Medyo maraming tao. I was planning to do the balsa drone. But since sobrang daming tao, hindi na ako pa-drone sa balsa. In-enjoy ko na lang yung view. Sobrang ganda ng water. Sobrang clear ng tubig sa Secret Beach. Pero yun nga, nakakapagod siyang puntahan kasi pababa yung daan. And then, sobrang tataas ng mga kada steps ng hagdan, as you can see. Yun. But the view is so worth it. Meron siyang fee na 100 bago ka makapasok sa Secret Beach. So, if you're planning to go here, ready sa 100 pesos na entrance fee. And then after that, nag-drive ulit ako papuntang Monkey Beach. Pag nagpunta ka sa Monkey Beach, nung time na nagpunta ako, sobrang low tide, pero maganda pa rin. And it seems like, nung time na yun, konti lang yung tao. Siguro mga 2 lang kaming tourists, and then the rest yung mga resident na mismo dito sa Monkey Beach. Sobrang ganda din ng tubig. Ang daming mga starfish dun sa dagat. Merong color blue, merong orange. So, maganda talaga yung yung dagat ng Monkey Beach din. So, tapos, ang daming picture perfect na spots pa din kahit low tide. Ito yung nasa left side right now, kung saan ako naglalakad ngayon. Yan yung left side. And yung kanina, yun yung right side niya, which is sobrang low tide sa part na yun. Kaya, hindi siya ganun ka maganda tingnan. Pero, maganda pa rin siya kasi ang clear ng tubig. Same as sa Secret Beach. Pero dito, mas konti yung tao. So, if you're into place na konting-konti lang yung tao, go here. Sobrang solo mo yung beach. Second night, nagstay talaga ako sa JJ's. After, staying one night in Lapiacan. So, I went out just to check the party. Sobrang konti pa ng tao nung nagpunta ako. And then, I check it again around 11, sobrang dami ng tao after nun. On my third day, so gumising ulit ako ng maaga kasi I'm planning to go to Mount Bandilaan to have a 360 view of the island. So, nung nagdadrive ako papuntang Mount Bandilaan, sobrang konti lang ng mga nakakasalubong ko. As in, parang every 30 minutes, mga isa lang yung nakakasalubong mo. And then, wala talagang turista. Yung mga gumagawi kasi dito, alam ko yun yung mga interested sa healing something ng Siquijor. Nung nasa biyahe ako or nagde-drive ako papuntang Mount Bandilaan, nadaanan ko yung Cantabon Cave. So, naisip ko, why not check na yung Cantabon Cave since nandun na rin naman ako. So, nag-check ako ng Cantabon Cave. Since solo ako, I paid 650 pesos for 2 guides. Babae sila parehas. And then, masaya siya kasi 800 meters pala yung layo ng cave and one way lang siya. So, kung saan kami lalabas, kung saan kami papasok, dun din kami lalabas. Medyo malapit na rin naman siya mula dun sa daan. Hindi naman siya ganun kalayo papunta sa cave.
And then, ang ganda lang kasi maraming stalactite at saka stalagmite. And then, meron ding quartz sa loob ng Cantabon Cave. So, ang pinaka nagustuhan ko dun sa part na yun is, meron waterfall dun. Parang maliit lang siya na waterfall. And then, ang ganda niya tingnan. Mas maraming, may pool siya sa, natural pool siya sa loob ng cave. Though, siguro hindi ko masyadong na-appreciate yung kulay ng water sa loob ng cave. Kasi nga, tag-ulan itong part na to, so maputik yung loob. And sobrang putik talaga pababa nun sa cave. Kulay white yung pants ko. So pag akyat ko, after ng Cantabon Cave, kulay brown na yung pants ko. And then, so maraming part sa loob ng Cantabon Cave na payuko kang papasok. Maraming magandang part sa loob ng Cantabon. Meron siyang natural pool sa loob. Medyo maputik lang siya ngayon kasi nga umulan before ako nagpuntang Cantabon, and tag-ulan din talaga ngayon kasi. So after ko mag-Cantabon Cave, talagang kulay brown na yung pants ko after. At parang gusto ko nang sumuko pabalik. So after ko mag-Cantabon Cave, nag-drive ako diretso ulit. And then, yung mga nadaanan ko talaga is sobrang nakakatakot na, since parang wala talagang pumupunta dito, and then walang bahay. Kung meron man, sobrang konti, and then sobrang layo. And then sobrang gubat niya na. And as you can see, medyo dumidilim yung part na napupuntahan ko since wala nang bahay, and then puro puno pa. Tapos, nung medyo nakalampas na ako dito sa gubat na part na to, habang nasa biyaya ko, may nakita akong parang burol na paakyat. May hagdan doon, so may nakalagay na 25 pesos yung entrance. So, nagbayad lang ako. And, ang ganda ng view. Parang 360 view siya ng island. Sobrang ganda. Tapos, nag-drive ulit ako. May nadaanan na naman ako parang paakyat. Pero this time, hindi siya ganun kataas yung aakyatin mo. Kung sino man po ang may-ari ng lupa na to, pasinsya na po. Pero ang ganda kasi nung part na yon, parang doon sila nagpapastol ng kambing. And then, ang ganda ng lugar. Nag-video lang din ako. Then after that, nag-drive ako papuntang sa Lagdoong Beach and then sa Lagdoong Forest. Sobrang ganda ng sa Lagdoong. Sobrang linaw ng tubig as in. Pero hindi lang talaga ako fan ng mga beach na mabato. Sa shore kasi medyo mabato siya. Pero pag nasa tubig ka na, hindi na masyado. Mas gusto ko lang siguro yung sand, yung niya. Parang nakakaupo ako sa buhangin kahit walang sapin. Pero dito kasi ang sakit na sa puwet since mabato. Pero sobrang linaw ng tubig. And then, maganda rin naman yung buhangin niya pag nandun ka na sa tubig. So, maganda siya. So, bago ako umalis na sa Lagdoong, nakita ko yung nagbibenta ng charcoal ice cream. So, tinikman ko siya. And, masarap nga pala talaga siya. Sobrang worth it ng 40 pesos na ice cream na to. Kasi masarap siya. Pero mas mura yung charcoal ice cream sa Pitogo Cliff. Kasi parang 35 pesos lang doon. After no, nag-drive ako papuntang Tulapos. I was planning to dive there kaso di ko na tinuloy. Pagod na rin kasi ako. And then, nag-drive ako around the island. At this point, naikot ko na yung buong island ng Siquijor. Kaya bumalik na ulit ako sa San Juan. And then, dun sa parang pool, public pool nila, merong ihawan. Masarap yung ihaw dito and mura lang yung food. May na-meet akong friend, so uminom kami. And then, sa place na yan, na-meet ko din yung may-ari ng Kadij Guest House. Ito yung guest house nila. Maganda yung mga rooms sila nakita ko. Kaso wala akong video. Meron silang air condition and fun room. Dun sa tapat na yan, umaangat-angat yung mga turtles. Sobrang ganda ng view. Dito ako sa kanila nag-breakfast nung last day ko. Sobrang ganda ng view while eating breakfast. Since last day ko na, bumalik kong Paliton para kumain ng sea urchin. Then after that, nagpunta akong Pitogo Cliff. Since uwi na rin ako after nito, di na ako nag-cliff jump.
Nagpunta lang talaga ako dito para makita yung place. And para mag-video and picture na din. Pwede ka din magpa-drone shot here. Alam ko 300 pesos yung fee ng drone shot. Di na rin ako nagpa-drone shot since pauwi na nga. After ko sa Pitogo, nag-drive na ako pabalik ng port. Pero dumaan ako dito sa may iHeart Sikihor. Hindi pa pauwi na po ako. Didaanan ko lang yung paano. Akala nung nagtanong sa akin is kakadating ko lang. So kung parehas tayo na linggo kayo babalik, I would suggest mag-book kayo agad. Kasi sinabihan na ako na mag-book agad since maraming pabalik from Sikihor to Dumaguete. Marami kang kasabay and unti lang yung Roro at yung fast crab pag linggo. So lesson learned, laging mag-book agad pag linggo ang balik mo. And sobrang saya ng experience ko sa Sikihor. And I'm hoping na makabalik ako agad soon sa Sikihor. That's all for this video. Bye!